Di mo na kailangan ng tabak. Kapag may magnanakaw yan ng ibang pananakot mo. Kaya nga di ba yung mga taong may baril, panakot nila may baril ako. Alin na makapangyarihan yung baril niya o yung salita ng Diyos? Di kaya yung bala ibitin ng Diyos? Palapit sa'yo nakabitin dyan? Harap mo? Sabagat ang salita ng Diyos, itala mo? Kung kayo may dalang dasal, siguraduhin yung nauunawaan nyo yung dasal. Amen! Amen! Subalit kung hindi nyo alam ang dasal na yan at tinanggap nyo, mag-ingat kayo. Baka ang sinasamba dyan ay ang kaaway na ng Diyos. Di nyo pa alam. Di pa ba sapat yung Ama namin? Sino ang nagsasabing sapat na ang Ama namin? Taas ang kamay at palakpakan ng Diyos. Dagdag na lamang yung mga pansariling intensyon. Yung mga karaingan ninyo sa Diyos, dagdag na lamang ang kailangan ninyo sa Ama namin. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Makinig kayo. Ang topic ngayon ay Diyos at kayamanan. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Amen. Ang lingkod man ay dumadalangin din na siya ay payamanin ng Diyos. Hindi para sa Kanya, kundi para sa taong mahal niya. Mga taong mahal niya. Kapag kayo ay nag-10 times na, times 10 na ang dami, saan tayo po pwesto? Saan kayo po pwesto? Kaya kung may kayamanan mang darating sa babaeng ito, para sa inyo rin yun. Maghangad kayo ng mabubuting bagay para sa mga mahal niyo sa buhay. Bahala ang Diyos para sa inyo. Ngayong darating na Kapaskuhan, sino ba ang sasalubungin nyo? Si Jesus ang nag-alay ng buhay para sa tao. Pero kailangan bang ang Pasko ay tuwing December 25 lamang? Ang Pasko ay araw-araw sa puso mo. Kapag kung ang tao tinanggap na si Jesus ay pinanganak December 25 sa pagkakaalam ng marami, dala mo si Jesus araw-araw ay Pasko sa puso mo. Salubungin ninyo ang December 25 na tunay ng dala niyo ang Diyos. Pero ngayon pa lamang ay sinasabi na sa inyo ng Espiritu ng Diyos, mga anak, sa iyo lang ba kayo magbibigay sa inyong mga kapatid? Paano kung yung December 25 hindi na siya abutin pa? Maramdaman pa kaya niya yung pagmamahal mo sa kanya? Huwag nyo nang hintayin ang December 25 para iabot ang regalong yan. Ngayon na! Now na! Ipaalok na! Kapag December 25, hindi mo hawak! Ang lahat ng bagay na maibibigay sa mga taong mahal mo, ay pakawalan mo na. Huwag mo nang hintayin yung special occasion pa. Now na!
Libong taon na nakakaraan ang ipako si Jesus sa krus. 2,000 taon na nakakaraan. Bakit kailangan pang hintayin ng Pasko? Para iabot mo ang regalo mo sa mahal mong kapatid. Kung meron kang damit dyan, ipasuot mo na ngayon. Baka hindi na siya abutan ng Pasko. Maging matalino kayo. Pero hindi ninyo inilalagay sa kamay ninyo ang mga bawat araw na darating. Ang lahat ng bagay, ang lahat ng panahon ay hawak ng Diyos. So sa mga anak na narito ha, bawasan ninyo ang problema ng inyong magulang. Bawas lang, kasi hindi naman dapat lahat ay ibigay ng magulang sa anak. Kasi mayroong ibang magulang, anak ng anak, tapos yung mga anak ang pinag-aalaga, yung panganay, hindi na tuloy lumaki yung anak na panganay. Kaalaga ng mga anak, mga kapatid. Limang kapatid. 7 years old yung panganay. Ha? Simula doon sa pangalawa niya. 2 years old pa lang siya. Nag-aalaga na siya ng kanyang baby na kapatid. May kakausapin ng Holy Spirit, ha? Makinig kayo. Ang Holy Spirit, mahiwaga. Pero ang Holy Spirit, tapat. Amen! Kaya pakanaisin ninyong maging tapat kayo sa Diyos. Amen! Tama na ang pangunguha ng gamit ng may gamit. Tama na ang panlalamang sa kapwa. Kung may mga bagay kayong nakuha sa inyong kapwa, at hindi na pwedeng ibalik pa, siyempre, alam nga naman, sabihin mo, kinuha ko ito na 1 linggo. Nakonsensya lang ako kayo binalik ko. Kung may nakuha kayong hindi na pwedeng ibalik na mahalaga, na pwedeng ibenta, hingi niyo sa Diyos. Na yung tao na nakawa niyo ay pagpalain ng Diyos. Ipanalangin ninyo na yung taong nagawa ninyo ng masama ay pagpalaing lubos ng Diyos. Yes! Ngayong alam niyo na, ano ang mahalaga? Diyos o kayamanan? Kapag kasama mo ang Diyos, ikaw na nga ang pinakamayamang tao. Isasabihin mo sa tatay mo, Panginoon, pahingi ako ng kailangan ko. Kailangan ko ng bagong damit at sapatos sa Pasko. At kailangan din ng kapatid ko ng bagong damit at sapatos. Palagi mong isasama sa paghingi ang kapatid mo. At sino ang kapatid nyo? Kayong lahat ay magkakapatid. Huwag kayong tumingin sa kasuutan ng inyong kapatid na katabi. Huwag kayong magtatangik ng tao. Sapagkat ang tunay na kagandahan ay wala sa panlabas ng kaanyuan. Amen! Kundi yan ay mababanaag sa kalooban. Amen! Masasalamin. Kung yung tao ba ay tapat sa kanya sinasabi, titigan mo yan. Kaya nga kung meron nanliligaw sa'yo, titigan mo.
At sabihin mo sa kanya, tumingin ka sa akin. Kung talagang mahal mo ako. At sabi ng Diyos sa inyong lahat, mahal niyo ba ako? Kung mahal niyo ako ay makakatingin kayo ng diretso. Dito! Sapagkat nananabik kayo na makita ng mukha ng Diyos, pero hindi pa ito ang panahon. May takdang panahon. Amen! Kaya nga napakabuti ng Diyos. Hindi nyo makikita ng mukha ng Diyos. Subalit ibinigay niya si Jesus. At ang sabi ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap din sa Ama. Ako at ang Ama ay isa sa Kanya. At kapag ang Jesus na nagkatawang tao at ang Ama na lumalang ng langit at lupa ay sumatao na yan, ano ang imposible? Kaya kung matalino kayo, ano ang nasa inyo? Ano ang mimitiin nyo? Ang kayamanan ba o ang Diyos? Subalit hindi naunawaan ng tao na ang dapat palang nasain ng tao ay ang Diyos. Ang Diyos ang maghari sa buhay niya. Sapagkat kapag ang hari ang sinusunod mo, baw ka ng baw. Baw ka ng baw sa hari na yan. Ang sinabi ng hari, huwag ka munang kumain. Unahin mo akong pakainin, pagkatapos ko, ikaw naman. Susunod ka ba? Susunod ka. Kapagkat ang kakainin mo ay tira ng hari, masarap yan. Wala nang ibaling nagutom ka, basta sumunod ka sa sinasabi ng Diyos.